Dumako naman tayo sa mga paalala sa pagbaybay kapag nagsasaling wika. Mga salitang may panlaping maka at naka na nagkakaroon ng pag-uulit batay sa tradisyon. Ang unang pantig ng salitang ugat at hindi ang ikalawang pantig ng unlaping maka o naka ang inuulit sa pagbuo ng pandiwa sa aspektong kontemplatibo o progresibo. Sa kaso ng maka o ang pang-uri sa kaso ng naka. Kapansin-pansin na malaganap na rin ngayon ang pag-uulit ng ikalawang pantig ng unlapi o ng ka. Pag-uulit ng unang pantig kang makauunawa, makagagaling, makatutuwa, nakaiinis, nakababagot, nakaalis. Pag-uulit ng kang makakaunawa, makakagaling, nakakatuwa, nakakainis, nakakabagot, nakakaalis. Pansinin na sa mga kasong pinananatili sa orihinal ang baybay ng salitang ugat, karaniwang binabaybay sa Filipino ang panlapi at ginagamitan ng gitling. Kung ang dalawang katinig ay digrapo o dalawang katinig na may iisang tunog lamang, karaniwang inuulit ang digrapo at unang pantig o tunog sa Filipino ng unang pantig sa pagbigkas ng salitang ugat. Halimbawa, magsha-shampoo sa halip na magsa-shampoo. Another, magsha-shopping sa halip na magsa-shopping. Magchichismis sa halip na matitchismis. Magchicheck sa halip na magticheck. Pagbaybay ng mga salitang inuulit. Pinananatili ang spelling ng salitang ugat kapag ito'y inuulit at nilalagyan ng gitling o dash. Like for example, sari-sari sa halip na sari-sari. Kabit-kabit sa halip na nakabit-kabit. Bit-bit-bit-bit sa halip na bit-bit-bit-bit o dinudugtong. For example, dala-dala sa halip na dala-dala na walang gitling. Bali-bali sa halip na bali-bali. Pagbaybay ng mga pinagtambal na salita. Sa mga pinagtambal na salita, ang pagbaybay na may gitling ang mas tinatanggap kaysa pagbaybay ng may asimilasyon upang makita ang pinagmulan ng anyo ng salita. Halimbawa, kathang buhay sa halip na kathambuhay, kataling puso sa halip na katalim puso. So, bagong buhay sa halip na bagong buhay na pinagdugtong. Lamang dagat sa halip na lamang dagat. So, gayon pa man, may mga salitang higit na lumalaganap ang baybay ng may asimilasyon tulad ng salitang taong bayan, talambuhay, sawimpalad at bukang bibig. Pagbaybay ng mga gamiting parirala, pinagdugtong na mga salita o close compound. May mga pariralang binubuo ng 2 o 3 salita na pinagdudugtong at tinanggap nasa paglipas ng panahon, gaya ng gayon man or gayon man, gayon pa man sa halip na gayon pa man, sino man sa halip na sino man, bagaman sa halip na bagaman. So pinagsamang salita o compound na may at na walang kudlit. May mga parilalang binubuo ng isang salita at ang pinagdurugtong ng nang hindi na ginagamit ng kudlit. Like for example, or halimbawa, subalit sa halip na subalit na may kudlit. Ngunit sa halip na ngunit. Sapagkat sa halip na sapagkat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jean Kulanag at ito ang pagpapatuloy ng aming report patungkol sa kaalamang istruktural ng wika. So, ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging magalang at matulungin. Naging tunog sari naman ang isang salin kapag literal ang pagkakasalin at kapag istruktura ng isinaling wika ang sinunod. Halimbawa nito ay ang salin ni Michael V. na natunghayan sa naunang pahina. So sa tekstong ito, mapupunan nito sa pangatlo at ang pang-apat na teorya na may kinalaman sa mga kakayahan at katangian ng mga wika at mga paggamit sa mga ito. Ang
At ang panglima naman at ang pang-anim na teorya, ito ay may kinalaman sa estilong dapat na lumitaw sa salin kung estilo ng autor ng individual o estilo ng tagasalin o translator. Ang mga ito ay naglalaman ng dalawang magkaibang pananaw tungkol sa kung kaninong estilo ang dapat manaig na isinasaling sa akda. Ang estilo ng autor sa orihinal, ito ay teoryang naniniwala ang mga tagasalin na dapat panatilihin hanggat maaari ang estilo ng orihinal ng may akda. Layunin nitong maiparanas sa mga mambabasa ng salin ang parehong damdamin, tono at himig na nadarama ng mambabasa ng orihinal. Ang estilo ng tagasalin naman, ito ay tagasalin na hindi lamang tagapagpadala, kundi isa rin itong malikhaing manunulat. Maaring ipasok ng tagasalin ang sariling estilo, boses, at hindi nasisira ang diwa at mensahe ng orihinal. At ang pampito at pangwalo namang teorya, ito ay ang tumutukoy sa panahong pinagkapaluban ng orihinal ng teksto. Ito ay nakasentro sa kontekstong historikal at kultura ng akda. Ibig sabihin, kapag nagsasalin, kailangang isaalang-alang ng tagasalin kung kailan at saan ang panahon ng wikang ginagamit. Ngayon, dumako naman tayo sa proseso ng makaagham. So sa pahinang ito ay ang modelo ni Larson 1984 na nagpapalinaw sa proseso ng pagsalin sa isang makaagham o sistematikong paraan. So, ang source language, ito ay anyo ng wika na isinalin ito sa simulang lengguwahe. Mula nito, makikita ang may ginawang analisis o pagtuklas sa kahulugan. Kapag nakuha na ang kahulugan, isinasagawa na ang restructuring o muling pagpapahayag ng kahulugan sa receptor language form. So, ang receptor language form, ito ay anyo ng wikang pagsasalin o tunguhang lengguwahe. Ngayon, dumako naman tayo sa analysis. Ang analysis, ito ay maunawaan ang kahulugan na mensahe sa likod ng mga salita. Hindi lamang ang literal na anyo, kundi pati na rin ang diwa, intensyon at koneksyon sa pahayag. Kapag malinaw na ang kahulugan, saka na ito inahanda para mailipat sa ibang wika. Mayroong tatlong pangunahing hakbang sa analysis o pagsusuri. Una ay ang pagtiyak sa kahulugang referensyal ng mga salita at mga natatanging kombinasyon ng mga salita o mga idioma. Ang pangalawa naman, ito ay pagtiyak sa mga makabuluhang pag-uugnay ng mga salita at kombinasyon ng mga salita. At ang pangatlo naman, ito ay pagtiyak sa kahulugang connotative. Ito ay kung ano ang reaksyon ng mga gumagamit ng wika, kung positibo o negatibo ang kanilang reaksyon sa mga salita na sa mga kombinasyon ng mga iyon. Pumunta naman tayo ngayon sa transfer. So, ang transfer, ito ay ang paglilipat. Dito inilipat ng tagasalin ang kahulugan na nakuha mula sa analysis patungo sa target na receptor language. Ang ipinipasa dito ay ang kahulugan mismo, hindi pa ang insaktong anyo ng wika. Ang kahulugan namang restructuring or muling pagsasaayos, ito ay huling hakbang ng ang tagasalin ay muling binubuo ang mensahe sa wika na pinagsasalin upang ito ay maging natural at maayos at madaling maunawaan ng mangbabasa. Dito pumapasok ang pagiging malikhaing bahagi ng pagsasalin dahil kailangan ang pananatili ang orihinal sa kahulugan habang gumagamit ang estilo at istruktura ng bagong wika. Ngayon, dumako naman tayo sa mga paraan ng pagsasalin. So, ayon sa aklat na A Textbook of Translation, ito ay may 8 paraan at pagsasalin ang itinatala ni Peter Newmark noong 1988. Ito ay ang mga ito. Una ay ang word for word. So, ang word for word, ito ay
Pananatili ang mga pagkasunod-sunod ng mga salita ng simulang lingwahe. Ang bawat salita ay may isinasalin ng isa. Nakapokus ito sa pinapahalagahan ang individual na salita kaysa konteksto o natural na daloy ng wika. So, halimbawa nito ay ang flowers are love's trust language. So, sinalin ito sa salitang mga bulaklak ay sa pag-ibig, pinakatunay wika. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang paraan. Ito ay ang literal. So, ang literal, ito ay ang grammatical na kayarian ng simulang lingwaheng na isinalin sa pinakamalapit na katumbas sa target ng lingwahe. So, meron din itong halimbawa. Sa sasalin, may napuno itong ang halimbawa nito ay ang flowers are loved through his language. So, napunan dito ang words na imbis na mga, napunan ito ng ang na word na ang mga bulaklak ay sa pag-ibig na pinakatunay wika. Ngayon, dumako naman tayo sa matapat o faithful. So, dito tinatangkang ibigay ang insaktong kontekstual na may kahulugan ng orihinal na teksto sa loob ng kakayahang gramatika ng tinatawag na target na lingwahe. So, dito naman meron namang halimbawa. Ito ay ang salin ng flowers are love's truest language. Ito ay ang pagbibigay ng bulaklak ay patunay na pagpapahayag sa pagmamahal. Ito ay sinalin sa matatapat compare sa literal na may ginagawang na siya'y gidungag nga word compare sa lain nga paraan na pagsasalin. Ngayon, dumako naman tayo sa semantic. So, ang semantic, katulad ng matapat na pagsalin, ngunit mas binigyan ng paraan ang pagpapahalaga sa kagandahan ng orihinal na teksto, lalo na kung seryoso o formal ang kalikasan nito. So, ang salin ng word na flowers are loved through his language, sa salin ito ay pinakadalisay na pagpapahayag ng pagmamahal, ang pagbibigay ng bulaklak. So, makikita natin sa semantic ay meron ding nadagdag na pagsasalin sa mga salita. So, ngayon, dumako naman tayo sa komunikatibo o communicative. So, dito nagsisikap na makapagbigay ng insaktong kontekstual na kahulugan na madaling maunawaan at katanggap-tanggap na sa mga mambabasa. Mas pinagtutuunan ng pansin ang epekto ng mensahe sa tanggap nito. So, halimbawa pa rin dito yung may sinasalin na pinakatunay na pagpapahayag ng pagmamahal ang pagbibigay bulaklak. Ngayon, pumunta naman tayo sa idiomatic mensahe. Ito ay ang isinasalin ang mensaheng diwa o kahulugan ng orihinal at hindi ang istruktura o ayos ng salin na lingwahe. Gumagamit ng natural at idiomatikong ekspresyon sa target na lingwahe. So, makikita naman natin dito ang kaibahan talaga ng mga pagsasalin sa word na flowers are loved through his language. So, dito nakalagay dito ang pagsasalin sa idiomatic na may original na nakikita dito ang normal na ekspresyon. So, ngayon pumunta naman tayo sa adaption o ang ito ay tinuturing na pinakamalayong anyo ng salin. Madalas gamitin ang adapsyon sa salin ng dula or komedya at tula. Kadalasan ay pinanatili ang paksang diwa ang tauhan ng banghay. So, dito sa adapsyon ito ay ang kultura ng salitang lingwahe ay pinapalitan ng kultural na target na lingwahe. Ang tekstong ay muling isinulat. Isinalin ang nilalaman
nang wala ang tinatawag na pagsasaling intralingual. Kadalasan may salita at parang hindi nasalin. Isang halimbawa nito ay ang trahedya ni Hamlet, prinsipe ng Dinamarca na sinalin ni Rolando Istinio na nasa pauna ng aklat ng sinasabi. Sa mga saliling ito, naging mas payak ang lengguwahe kaysa orihinal dahil isinalin ang mga kahulugan ng Isabilino at barokang Ingles ni Shakespeare na walang nakakaunawa ng hindi tinutulungan ng mga tala. Isinalin ito upang maitanghal sa dulaan kaya't kailangang malinaw agad ng artista at manunulat ang lahat ng pangungusap. So, ngayon, dito nagtatapos ang aking report. Mga paraan ng pagsasalin. Sa aklat ng Textbook of Translation ay may 7 pagsasalin ang itinatala ni Peter Newmark noong 1988. Ang mga ito ay: ang una, word for word, ang kaayusan ng sinimulang lengguwahe ay pinanatili at mga salita ay sinalin sa kanyang pinagpangkaraniwang kahulugan. Maaaring gawing proseso, pre-translation upang gawin na maunawaan ang mga kahirapang unawaing pahayag. Halimbawa, flowers are love's truest language. Sa salin, mga bulaklak ay sa pag-ibig ipinakatunay na wika. At ang pangalawa naman ay ang literal. Ang kayariang gramatikal ng sinimulaang lengguwahe ay sinalin sa kanilang pinakamalapit na katumbas sa tunguhang lengguwahe. Isinalin din ang salita ng labas sa konteksto bilang proseso sa pre-translation. Ipinapakita nito ang mga suriling lulutasin. Halimbawa, flowers are truest language. Sa salin, ang mga bulaklak ay sa pag-ibig pinakatunay na wika. At ang pangatlo naman ay matapat or faithful. Ang matapat ay pagsasalin ay nagtatangkang makagawa ng eksaktong kahulugang kontekstual ng orihinal sa loob ng mga kayarihang gramatikal ng tunguhang lengguwahe. Halimbawa, flowers are love's truest language. Ang pagbibigay bulaklak ay pinakatunay na pagpapahayag ng pagmamahal. At ang pang-apat naman ay semantic. Ang pagkakaiba lamang ng pagsasaling semantic sa matapat na pagsasalin ay nahigit itong pinagtutunan ng pansin ang kahalagang estetiko. Iyon ay ang maganda at natural na tunog ng teksto ng sinmulaang lengguwahe at iniiwasan ang mga sakit sa tengang pang-uulit ng salita o pantig sa pangunahing bersyon. Halimbawa, flowers are love's truest language. Sa salin, pinakadalisay na pagpapahayag ng pagpagmamahal ang pagbibigay ng bulaklak. At ang panglima naman ay komunikado. Nagtatangkang maisalin ang eksaktong kontekstual na kahulugan ng orihinal sa wikang katanggap-tanggap at madaling maunawaan ng target na mambasa. Halimbawa, flowers are love's truest language. Sa salin, pinakatunay na nagpapahayag ng pagmamahal ang pagbibigay ng bulaklak. At ang pang-anim, idiomatic. Mensahe, diwa o kahulugan ng orihinal ang isinasalin. Di nakatali sa anyo, ayos o struktura ng SL o sinimulaang lengguwahe. Bagkus inaangkop ang bagong teksto sa normal at natural na anyo ng TL. Halimbawa, flowers are love's truest language. Sa pagbibigay ng bulaklak ay dalisay na naipapahayag ang pagmamahal. At ang pangpito, adoption. Itinuturing na pinakamalayang anyo ng salin. Madalas gamitin ang adaptasyon sa salin ng dula. At tula, kadalasan ay pinanatili ang paksang diwa, mga tauhan at banghay. At dito naman tayo, dagdag pang mga paraan ng pagsasalin. Una, transference o adoption. Paglilipat o paghihiram ng mga kultural na salita mula sa PW patungo sa TW nang walang pagbabago sa styling. Malaga ito lalo na sa mga salitang peculiar o tanging kultural lamang na PW makikita o ginagamit. Halimbawa, Italian, pizza, Filipino pizza, English cake, Filipino cake. At sa pangalawa naman, one-to-one translation o isahang pagtutumbas o literal na salin na may isang
pinagtutumbasan sa salita, parirala sa parirala, sugnay sa sugnay, o pangungusap, ipinapalagay na kapag humahaba ang unit ay mas angkop ang pamamaraang ito. Halimbawa, sa English, a beautiful garden. Sa Filipino, isang magandang hardin. At ang pangatlo naman ay through translation o saling hiram, katumbas. Katumbas ng saling hiram o loan translation na ginagamit sa pagsasalin ng mga karaniwang collocation o higit pang salita na natural na nagsasama pangalan ng organisasyon o kaya institutional na salita. Halimbawa, brainwashing, paghuhugas isip, defense mechanism, mekanismong paggalang, French Committee du Commerce et du Development, Committee on Trade and Development. At ang pang-apat naman ay naturalization o naturalisasyon. May pagkakahawi sa transference, ngunit dito ay naadapo na ang normal na pagbibigkas at pagkatapos ang normal na mormopolihiya sa target na wika. Sa madaling salita ay naayon sa ortografiya ng TW. Halimbawa, Kautdietat, Kodeta, Xerox, birthday, birthday. Panglima, lexical synonym o lexical na synonym, pagsasalin na ibinibigay ang malapit na katumbas o angkop na kasing kahulugan sa target na wika ng pinagmulang wika. Halimbawa, old house, lumang bahay, old man, matandang lalaki. Labing-anim, transposition, tinatawag na ding chef na iba't ibang sabihin ay ang pagkaroon ng pagbabago sa gramatika ng pinagmulang wika kapag isinalin na sa target na wika. Halimbawa, the baby cried, umiiyak ang sanggol, paksa, pip, uri, equals p, uri, paksa, na iba ang ayos pangungusap. Labito, modulasyon, pagsasalin ng mga na may pag-iba ng punto di vista o pananaw sa pagbibigay kahulugan sa iba't ibang konteksto. Halimbawa, reinforcement, karagdagang lakas militar, pabuya o reward, edukasyon, pagpatupad batas. 8. Cultural equivalent, kultural na katumbas. Ito ang malapit o halos wastong salin, approximate translation na kung saan ang isang kultural na salita sa PW ay isinalin sa katimbang ding kultural na salita sa TW. Halimbawa, American, coffee break, English, tea break, Filipino, merienda, labing siyam, functional equivalent, functional na katumbas, pagsasalin na ibinibigay ang mahigit na gamitin at tinatanggap na katumbas o kahulugan. Tinatawag din itong pagdedede cultural ng wika, deculturizing the language. Halimbawa, refreshment, pampalamig sa halip na malamig sa inumin, uncooked peanuts, hilaw na mani sa halip na hindi pa lutong mani. 10. Descriptive equivalent, amplification, tinatawag din itong amplification na ang ibig sabihin ay pagbibigay ng katumbas na kahulugan sa pamagitan ng definisyong paglalarawan gaya ng paggamit no noun phrase o adjectival clause. Halimbawa, isang uri ng kakanin, shampoo, sabong panlinis ng buhok. 11. Recognized translation, kinikilalang salin, pagsasalin sa opisyal at tinatanggap ng marami na salin ng anumang institutional na termino. Halimbawa, mayor, o mayor, bihira ang punong bayan, hindi signature, lagda. 12. Addition, expression, pagdaragdag, gramatikal na pagdaragdag ng salita sa salin upang maging malinaw ang kahulugan. Halimbawa, English, no money, oh, I have. Salin, walang pera, may pera ko.
13, rejection, construction, pagpapaikli, gramatikal na pagdaragdag na pag-iikli o pagbabawas ng mga salita na hindi nababago o masisira ang kahulugan ng orihinal. Halimbawa, I'll take them along tomorrow. Babaunin ko na yon bukas. 14, competential analysis. Competential na analysis, paghati-hati ng mga lexical na unit sa mga makabuluhang component o segment. Halimbawa, the beautiful rubble doll lying on the floor belongs to Selena. Ang magandang gumang maneka na nakahiga sa sahig ay kay Selma. 15, paraphrase, hawig. Ito ang tawag na malayong pagpapaliwanag sa kahulugan ng isang segment, pangungusap o talata. Tinatawag din itong recasting o sentence at sinasabing pinakahuling dapat gamitin ng taga-salin sapagkat malimit na mas mahaba pa ito kaysa or history. Halimbawa, decades have passed since Filipino historians felt the initial impulse to rewrite Philippine history from the point of the Filipino salin. Dekada na ang dumaan simula ng maramdaman ng mga Pilipinong historiador ang pangangailangan ng muling pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa pananaw ng mga Pilipino. 16, kompensasyon ginagamit kapag ang pagkawala ng kahulugan ng isang bahagi ng parilala, pangungusap o talata ay natutumbasan o mabayaran sa ibang bahagi. Nangyayari ito kung halimbawa may kinaltas sa salita sa isang pangungusap sapagkat ng kahulugan nito ay nabanggit sa naunang pangungusap. 17, improvements, pagbubuti, pagwawasto sa mga grammatical o typographical na pagkakamali sa orihinal na teksto kaya't walang mali sa saling teksto. 18, couplets, pagsasalin na pinagsasama ang paggamit ng dalawa, tatlo o higit pang pamaraang mabanggit. Halimbawa, Noel is not here, he went to John's birthday. Wala dito si Noel, nagpunta siya sa birthday ni John. Gumagamit ng transposition at naturalisasyon.